Magandang araw! Ngayong umaga ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga hayop sa ating paligid. Kindergarten Math Base, Week 31. Araw ay aalamin natin ang iba't ibang uri ng mga hayop. Ikaw ba may alagang hayop? Ano ito? Mga hayop na pwedeng alagaan sa bahay o tinatawag natin na pet animals. Mga halimbawa, pagong, hamster, isda, ibon, pusa, at aso. Mga hayop na makikita sa bukid. O ito ang mga tinatawag natin na farm animals. Halimbawa, kambing, manok, bibe, baka, kabayo, tupa, baboy, at pato. Mga hayop na makikita sa zoo o tinatawag na zoo animals. Mga halimbawa, buwaya, tigre, ahas, giraffe, leon, elepante, unggoy, at ibon. Mga hayop na makikita sa dagat o tubig. Ito ang tinatawag natin na sea animals. Mga halimbawa, dikya, balyena, dolphin, hipon, pagong, alimango, pufferfish, pugita, clownfish, marlin, starfish, seahorse, at sea lion. Katulad ng tao, ang mga hayop ay mayroon ding mga tirahan. Animals and their homes. Isda. Ang mga isda ay nakatira sa aquarium o fishbowl pag ito ay nasa bahay. Cage. Dito nakatira ang mga ibon. At kapag nasa labas naman sila ay nakatira sa mga puno. Ang pusa naman ay nakatira sa ating bahay at karaniwang makikita sila sa mga basket. Ang aso naman ay nakatira sa kennel. Ang mga baboy naman ay nakatira sa pig pen. Samantalang, ang mga manok ay nakatira sa coop. Ang mga baka naman ay nakatira sa tinatawag na barn. At ang mga kabayo ay nakatira sa stable. Nakakita na ba kayo ng mga langgam? Ang mga langgam ay nakatira sa anthill. Samantalang, ang mga bubuyog naman ay nakatira sa tinatawag na beehive. Gagamba. Ang mga gagamba ay nakatira sa tinatawag natin na spider web. At ang mga layon naman o leon ay nakatira sa den. Mga hayop na nakatira sa lupa. Ang mga hayop na ito ay karaniwang nakikita natin sa lupa. Ang mga halimbawa nito ay aso, pusa, baka, kalabaw, kambing, elepante, tigre, leon, ahas, at oso. Ito ay mga halimbawa ng mga hayop na nakatira o makikita natin sa lupa.
Mayroon ding mga hayop na nakatira sa tubig. Hindi sila mabubuhay kapag wala sila sa tubig. Ang mga halimbawa nito ay ang pugita, isda, balyena, dolphin, bikya, hipon, pating, at starfish, mga hayop na nakatira sa tubig. Mayroon ding mga hayop na nakatira sa lupa at tubig. Ibig sabihin, nabubuhay sila sa lupa o kaya sa tubig. Ang mga halimbawa nito ay palaka, sea lion, alimango, buwaya, bibe, suso, pagong, at penguin. May mga hayop din na makikita natin sa himpapawid. Ito yung mga hayop na may pakpak o mga hayop na lumilipad. Ang mga halimbawa nito ay ibon, kwago, paro-paro, bubuyog, lamok, langaw, tutubi, at gamo-gamo. Para sa ating pagsasanay, isulat kung saan nakatira ang mga hayop. Isulat ang L kung ito ay nakatira sa lupa. Isulat naman ang T kung ito ay nakatira sa tubig. Isulat ang LT kung ito ay nakatira sa lupa at tubig, at letter H naman kung ito ay nakatira sa himpapawid. Una, paro-paro. Saan nakatira ang paro-paro? Pangalawa, palaka. Isulat kung saan nakatira ang palaka. Pangatlo, isda. Pang-apat, aso. Panglima, ibon. At ang pang-anim ay pagong. Nasagutan nyo ba, mga bata? Para sa ating pangalawang pagsasanay, you are going to match the animal to their house. The first animal is horse. Second is cow. The third one is pig. Fourth one is dog. The fifth one is chicken. And the sixth one is fish. You are going to match these animals to their house. Are you ready? Okay, let's answer. Horse. The house of the horse is called stable. Cow. The house of cow is called barn. Pig. The house of a pig is called pig pen. Dog. The house of the dog is called kennel. Chicken. The house of a chicken is called coop. Fish. The house of a fish is called fish bowl. Para sa inyong gawain, gumuhit ng mga halimbawa ng mga hayop na makikita mo sa iyong komunidad. Kulayan nito: lupa, tubig, o himpapawid. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!